Hello, hello, hello. Musta may kadlaw kadto makigsunon mo sa piak. So here we go again. Boy America Duterte loyalist ng gingon nga. Kung adunay naidugbo tungod sa tumang kakapoy ug kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kanyo sa pagtindog. So time check, it's now exactly 3 o'clock in the morning. Ano na po? Miss 7 na po, Wednesday dito sa Brooklyn, New York. So ano ba pwede natin pag-uusapan ngayon? So sa karami-raming mga problema ngayon, mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Ang lahat ng mga ito ay orchestrated, alam naman natin, para pabagsakin ang Duterte administration. Yung ibang administrasyon naman ngayon, pero gusto talaga nila na hindi na makabalik yung mga Duterte, di ba? Alam naman natin sa panahon ni Tatay Digong sa kanyang administrasyon, wala tayong mga problema na katulad nito. Mga droga, mga corruptions, yung wala talagang iba nang nangyayari ngayon sa ating bansa. So parang silent martial na. So alam naman natin na campaign period na. So, mga ilang days na lang senatorial election dyan sa Pilipinas. May mga na nga dito sa ibang bansa, mga online voting, pero may mga problema ganun. So dito pag-usapan natin itong mga pangako ni Bongbong Marcos na puro lang napako, di ba? Mula sa 20 pesos na bigas na kamakailan lang sabi na natupad na, pero doon lang naman sa Visayas at 1 day lang naman lang ginawa. So alam natin na pautot lang yun, di ba? So dito balita sa billionario.com 3 days ago, that was 3rd of May 2025. Dito nangako na naman si Marcos. Sabi ni Bongbong Marcos na hindi lang pang sine. Yung nakikita daw natin dati na nakikita lang natin doon sa ating sa sine lang daw. Yung about magkakaroon ng subway yung railway, di ba? Sa panahon ni Tatay Digong kasi yan nasimulan, di ba? So sabi ni Bongbong Marcos magkakaroon na tayo ng subway before he steps down in 2028. So ginawa niya yung speech na yan sa political event doon sa Batangas province noong May 3, 2025. So yan, Saturday. So yung construction of 33 kilometer underground railway which connect Valenzuela City to Parañaque City, because that was begun in December of 2019 under the former President Rodrigo Roa Duterte. Pero yung problema, yung mga project has faced delays due to COVID-19 pandemic and unresolved right of ways. So may mga issue tayo dyan. Ang problema naman ito kasi pinangako ni Bongbong Marcos na sa hindi pa siya mag-step down ngayong 2028, matatapos daw yan. Kauna-unahang subway sa Pilipinas magiging operational bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos. Kasama natin mula Malacanang, Radyoman Chanel Salazar. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging operational na ang subway ng Pilipinas bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking hakbang ito para masolusyonan ng traffic sa Metro Manila. Bukod dito, sinabi ng Pangulo na makatutulong din ito sa mabilis na pagtransport ng mga produkto ng magsasaka hanggang sa merkado. Ginagawa po natin lahat yan. At para sa lalo na sa mga trabahador, lalo na sa Maynila, alam naman ninyo, napakalaki ng problema ng traffic. Kaya ginagawan po natin ang paraan. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas niya. Nagsimula ang konstruksyon ng Metro Manila Subway Project noong 2019, ngunit naantala ito dahil sa COVID-19 pandemic at nag-umpisa naman ang paniling nito noong 2023. Pero noong nakaraang buwan, sinabi ng Department of Transportation na posibleng sa 2032 pa tumakbo ang subway dahil sa ilang mga delay. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak Arime. Pero salungat naman sa sinabi ng DOTR Secretary or Department of Transportation noong March 19 of 2025. Sinabi niya na ni Benz Dizon na mukhang malabo na matapos talaga yung subway project dahil sa maraming delays. Yung una lang, 'di ba, yung pandemic, tapos yung right of ways, 'di ba? Yun yung sinabi niya. Tapos mahirapan daw na ma-fully operational sa 2028. Pagpipilitin daw natin, maswerte na lang tayo na makaisa man lang ng istasyon dyan.
Sabi niya ayaw kong magbibitiw ng pangako na alam ko naman na mapapako lang. Sa tingin ko partial operations by 2032 pwede. Malabong matapos sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang malalaking railway projects dahil sa problema sa right-of-way. Tiniyak naman ng bagong upong Transportation Secretary na si Vince Dizon na susolusyonan nila ito. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Halos patapos na ang mga istasyon at tulay ng ipinapagawang North-South Commuter Railway o NSCR sa bandang Bulacan. Pero sa bahagi ng Pampanga hanggang Clark, malabo raw itong matapos sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Itinigil muna ng Department of Transportation ang pagbili ng mga ari-arian na tatamaan ng proyekto o ang right-of-way acquisitions. Noong September 2024, naglabas ang legal opinion ang Department of Justice. Sinasabi nila sa DOTR na dapat mangibabaw ang batas kung saan babayaran ng may-ari ng tatamaang property ng 50% ng halaga ng lupa at 70% ng halaga ng mga istruktura na nakatayo rito kapag napirmahan na ang deed of sale. Babayaran lang daw ang balanse kapag naibaba na ang bagong titulo. Taliwas yan sa loan agreement ng pamahalaan sa Japan International Cooperation Agency at Asian Development Bank na nagbibigay ng pondo sa NSCR. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa naman ang construction nitong North-South Commuter Railway. Pero ayon sa mga source, pwede rin daw itong maipatigil sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan kapag hindi nabili ng pamahalaan yung mga ari-arian na tatamaan ng proyekto. Partikular na dito sa Pampanga at gayon din sa Metro Manila at sa Laguna. Dahil sa problema sa right-of-way, sinabi ng mga source ng News 5 na parting Valenzuela hanggang Malolos lang ang posibleng mabuksan sa 2028 para sa NSCR. Malabo para mabuksan ang bahaging papuntang Clark, pati ang ilang bahagi ng Metro Manila Subway. There was one instance that the OTR took over a property without full payment and ADB called our attention in writing. No? So we want to see to it that we comply with the provisions of the loan agreement. No? Ayon kay outgoing Transportation Secretary Jaime Bautista, may posibleng remedyo dito. I already talked to DOJ Undersecretary a few weeks ago, and they said we can get exemptions on this. Ayon naman sa bagong Transportation Secretary na si Vince Dizon, agad nilang susolusyonan ang isyong ito. Sabi ng Pangulo natin, kailangan pabilisin kasi hirap na yung mga kababayan natin. No? And then they need these projects to go online as quickly as possible. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. So ano naman itong pautot mo, Bongbong Marcos, na matatapos siyang proyekto na yan? At saka, credits grabe gan kay Tatay Digong yan, di ba? Pero wala naman tayong problema dyan. Kasi yung pangako kasi, unity and continuity. Pero, ano ba? Or ano lang yan? Pakulo mo lang yan dahil sa mag-i-eleksyon na, 'di ba? From bigas tapos dito. Wala na talaga tayong maasahan sa gobyernong Marcos. Puro na lang talaga paasa, puro ang lahat ng mga nangyari puro napako. So, titingnan lang natin kung anong mangyayari kasi itong bansa natin wala na talagang patutunguhan kung kaya vote straight tayo, PDP laban tayo. Kasi itong gobyerno ngayon, itong administrasyong Marcos, wala talagang ginagawa, walang mga big ticket project talaga. Yung mas malaki pa nga ang nagastos ng gobyerno ngayon kaysa panahon ni Tatay Digong. Ngayon 3 years pa lang siya, kalahati pa lang sa termino niya. Pero mas malaki yung mga inutang, mga binintang mga natin yaman, yung natural reserve natin, yung gold reserve. Na hindi natin alam kung saan napunta. Samantalang sa panahon ni Tatay Digong, hindi tayo nagbinta, di ba? Na tinamaan tayo ng pandemic. So, itong eleksyon, vote straight tayo, 10 sa sinabi ni Tatay Digong, di ba? Huwag na tayong mag-12 pa dyan. Pwede naman kung sinong gugustuhin nyo. Yung inendorso ni Inday Sara at yung inendorso ni Tatay Digong na pang 11 at 12. Depende lang sa'yo. Sa tingin ko, kaya inendorso yun ni Tatay Digong. Huwag kayong maguluhan. Kaya inendorso yun Tatay Digong si Hunasan at saka si Kirubin. Kasi sa tingin ko, gusto lang ni Tatay Digong na ayaw talaga ni Tatay Digong sa totoo lang. Kasi yung sinabi ni Hanilet, yung asawa niya, na kinakasama niya na vote straight talaga yung 10. So, ano bang ibig sabihin? Para hindi kayo maguluhan, ginawa lang niya ni Tatay Digong kasi ayaw talaga niya ni Aimee sa tingin ko.
Si Villar, walang problema si Villar. Si Aimee, wala talaga. Ginawa lang to ng Tatay Digong para hindi talaga makapasok si Aimee. Kasi pag makapasok, alam naman natin, wala namang ginawa si Aimee. Sabi nga ni Hanilet, pa-ik-ik lang yan eh. Totoo naman. Pa-ik-ik lang yan si Aimee, wala. Kung totoo talaga siyang may malasakit kay Tatay Digong, noon lang mga 10 oras, ilang oras yun, doon sila sa pinigilan na sana niya yun na hindi madala si Tatay Digong doon sa Dahig, Netherlands. So hindi tayo madadala sa mga paik-ik ng ganyan. Nabudol na tayo twice. Huwag nang huwag na tayong pabudol pa. Ang sakit, nakakaiyak yung nangyari kay Tatay Digong. Basta lang tayo, boots rate, siguraduhin natin yung 10 Duterte 10. Sana sa inyo na yung pang 11 at 12. Depende lang sa inyo yun. Pero wag lang kayong maguluhan. Kung ayaw nyo talaga yung boots rate talaga 10 lang talaga yung Duterte 10. Kasi sabi ni Tatay Digong, di ba, kung ayaw nyo ibuto yung 10, kakalimutan nyo na lang siya. Huwag na kayong maguguluhan sa 11, 12. Pwedeng huwag na. Kasi lang yan maguguluhan lang kayo. So anyway, maraming salamat po at God bless ating lahat.